Hello guys, welcome sa ating bagong video. Tag-ulan na naman at ang lakas talaga ng ulan lately, no? Pero paano kung kailangan mo mag-drive sa ganitong klase ng weather? So ano ba yung mga pwede mong gawin para maging safer ang drive mo ngayong tag-ulan? Yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! O number 1, dun muna tayo sa basic. Wag dadaan or magmamaneho sa lugar na may baha. Oo, common yan, basic yan, alam talaga natin yan. Pero marami pa rin gumagawa niyan. Siguro maintindihan natin kasi yung iba baka no choice sila. Yung iba gusto na lang talaga nilang makauwi sa bahay nila. Kaya gusto nilang idaan na yung sasakyan nila sa baha. Pero totoo guys, meron niyang mga kasama na risk. Napakalakas ng risk o napakataas ng risk kapag dinadaan natin sa bahay sa sasakyan natin. Unang-una na dyan, pwedeng pasukin ng tubig yung sasakyan natin, pati yung engine natin. Malaking gastos yan kapag ka napasok ng tubig yung engine ng inyong sasakyan. Kaya talagang mahirap gumawa niyan. Kahit pa sabihin nating SUV yung sasakyan mo o kaya naman pick-up, mataas yung ground clearance, no, meron pa ring risk. Although mas mababa ng konti, depende na lang sa taas ng baha. Kaya suggest ko sa inyo guys, kung nakita nyo medyo mataas yung baha, mga kalahati ng gulong nyo or 3/4 ng gulong nyo, lalo na kung sedan kayo, huwag nyo na idaan. Hanap na lang kayo ng alternative route. For sure, meron kayo mahanap na alternative route when it comes to that. O pwede kayo tumingin sa Waze o kaya sa Google Maps. Minsan nag-update sila para dyan. Or better yet, kung may mapaparkan kayo na safe, magpahupa muna kayo ng tubig baha para sigurado kayo na walang mangyayari sa sasakyan nyo. Number 2, make sure nyo na nasa good condition ang mga wiper blades ninyo. No, syempre kapag malakas ang ulan, mahina rin ang visibility. At syempre kapag better yung visibility nyo, mas mataas din yung chance na maging safer yung inyong driving condition. At syempre kapag mga ganyang sitwasyon, napakalaking bagay ng wipers natin. Kaya bago kayo umalis, lalo na kung malakas ang ulan, wag kayong mag-i-invest o wag kayong aalis nang yung wiper ninyo may punit o gas-gas na o kaya naman parang kupas na, no? Ibig sabihin hindi na masyadong effective yung pagiging wipers niya. Kaya mag-invest na kayo agad sa bagong wiper blades, no? Marami naman nabibili na online or trusted na brand when it comes to wiper blades. Ako subok ko na yung NWB, Bosch, Denso. No, yun yung mga marirecommend ko talaga. Medyo pricey, lalo na kung original, pero sulit siya. Tatagal talaga yun ng pangmatagalan sa mga sasakyan ninyo. May mga nabibili sa online, pero mura, pero hindi ko kasi sure pa yung quality nila kung magtatagal. So baka ang ending, magpalit lang din kayo na magpalit. So invest na kayo doon sa mga quality na mga branded na mga wiper blades. Ilalagay ko na lang sa description yung iba ng mga subok ko na mga wiper blades, no? Isa pang marirecommend ko sa part na rin ng video na to, yung mga high quality acid rain removal sa inyong mga windshield at sa inyong mga salamin in general, no? Kasi nakakatulong yan para maging hydrophobic din yung inyong mga salamin, lalo na yung inyong windshield. Kaya minsan, di ba, pagka nag-apply kayo niyan, parang yung water dumudulas lang, yung mga raindrops dumudulas lang. So kahit hindi kayo masyado mag-wiper, okay lang kasi nga hydrophobic na yung inyong mga windshield. Nasubukan kong product yung Glaco, yung Soft 99 na product. Medyo pricey siya ng konti pero tumatagal kasi talaga yung effect niya, like mga 6 months or more. Depende na lang kung may bubong or wala sa sasakyan nyo. May mga iba nabibili sa online din, mura. Pero napansin ko sa mga yon, apply kayo ng apply kasi mabilis siyang mawala. So, it's up to you guys, no? Ilalagay ko na lang din sa description yung bagay na yun. So, invest kayo sa good quality wipers at saka sa mga good quality acid rain remover. Next, make sure na okay ang mga lights ng inyong sasakyan. Siyempre, kagaya nga ng sabi natin kanina, kapag malakas ang ulan, affected talaga ang visibility. At one thing na makakatulong sa atin para makita tayo ng mga kapwa motorist natin sa kalsada is kapag meron tayong good quality headlights at tail lights. So kapag aalis kayo ng maulan, make sure nyo na gumagana lahat ng mga ilaw ninyo. Ang advice ko sa inyo guys, magpakabit kayo ng mga tinatawag nating all-weather bulb or all-weather type or color ng ating headlight. Kasi hindi siya sobrang puti, hindi rin naman siya sobrang dilaw,
No, nasa gitna siya. Kaya kapag umuulan, malakas ang ulan, lalo na kapag kagabi, kita nyo pa rin yung kalsada. Kasi kapag puti, hindi masyado guys, parang nagre-reflect lang yung liwanag. So, nagba-bounce back. So, walang para kang walang headlight. Nasubukan ko na yun. Kaya invest kayo sa ganun. Or kung meron kayong mga fog lamps, yun yung gawin ninyong all-weather type para makatulong kapag malakas yung ulan talaga, lalo na kapag kagabi. At make sure nyo rin na yung turn signals ninyo gumagana lahat guys pati yung taillight ninyo. Maganda kung mag-invest din kayo sa LED light na maliwanag talaga para kitang-kita kayo ng mga sasakyan sa likuran ninyo. At syempre, kagaya ng mga sinabi ko ng mga nakaraan, wag na wag kayong mag-hazard lights kapag sobrang lakas ng buhos ng ulan. Hindi yun nakakatulong guys. Nakakalito pa nga yun kasi wala kayong turn signals kapag ginawa niyo yun. So hindi nanonotify yung mga driver sa paligid ninyo ng mga next move ninyo, like yung pag-change niyo ng lane or pag-exit ninyo. So wag kayong mag-on ng hazard lights. Invest kayo sa good quality headlights at taillights. Next tip, i-check nyo palagi ang tread ng inyong gulong. Kapag kakalbo na ang inyong gulong guys, that's a recipe for disaster. Idagdag nyo pa yung madulas na kalsada dahil malakas ang ulan. Kapag kalbo na yung gulong ninyo guys, prone yan sa aquaplaning na tinatawag. Ibig sabihin, hindi na kaya ng gulong natin i-hold yung water na nakikita sa kalsada. Kaya nawawalan ito ng traction, dumudulas na. Ang totoo nga, kahit bago pa yung gulong natin, pwede yan mabiktima ng aquaplaning. Kaya what more pa kung kalbo na ito, o kaya luma na, o kaya expired na. So, pag-isipan yung mabuti yun guys. Kasi alam natin, ang gulong sa mga important component ng ating sasakyan. At kapag nawalan niya ng traction habang tayo nagdadrive, accident waiting to happen yan. Kaya check nyo palagi yung gulong nyo guys. Kung manipis na yung gulong ninyo, palitan nyo na ito agad. Or kahit makapal pa, kung expired na ito, lampas na 5 to 6 years ang edad ng gulong ninyo, palitan nyo na rin yan. At bonus tip, check nyo rin yung kung tama ang inyong tire pressure. Kapag sobrang tigas ng gulong ninyo guys, nagko-contribute din yan para makabawas ng traction sa mga basang kalsada. So make sure nyo na nasa tamang level ang pressure ng inyong gulong. Last tip, ito more on kapag magpapark kayo. Kapag magpapark kayo guys, iwasan nyo magpark sa mga mabababang lugar o mga masyadong open area na prone sa flooding. Bakit? Kasi kapag mababa yung lugar, syempre doon naiipon yung water. Edi prone na bahain yung lugar na yun. At syempre kapag binaha, madadama yung ating sasakyan. Kaya kapag malakas talaga yung ulan, alam natin may bagyo, hanap tayo ng higher ground. Doon tayo magpark. Usually, magandang spot talaga yung sa mga mall, yung mga may multi-level parking na mall. Safe na safe ka sa mga ganong lugar. Iwasan din nating masyadong open kasi lalo na kapag may mga puno sa paligid. Siyempre kapag malakas ang ulan, may bagyo, pwedeng ng hangin, itumba ng hangin yung mga puno o yung sanga nito. Kaya pwede mangyari, madama yung sasakyan natin. So, maiwasan natin yan kung magpapark tayo sa mga tamang lugar. So wag lang tayo basta park ng park guys. Check din natin mabuti yung lugar na pinagpaparkan natin para ma-make sure natin na okay yung sasakyan natin. So yun lang guys, yung mga tips na gusto ko i-share sa inyo kapag maulan yung panahon at kailangan ninyong mag-drive. Syempre, meron pa kayong iba mga naiisip at gusto ko rin makita yon. Kaya comment nyo lang below yung mga iba pa mga tips ninyo na hindi ko nabanggit sa video na to. At syempre, kung nakatulong sa iyo ang video na to, click mo naman yung like button at share mo din sa mga friends mo na may sasakyan para makatulong din sa kanila. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!